Isang linggo, matapos ang malakas na bagyo, ang barangay Masayang Buhay ay nasalanta. Libo-libong piso ng calamity fund na nilaan ng gobyerno. Pero may nagkalat na chismis sa barangay. Sa barangay na Masayang Buhay, pangalan na para panunukso ng tadhana sa mga nangyayari. Ang chismis ay mas mabilis na kumalat kaysa sa tubig baha. Hindi pa tumigil ang ulan, chismis na ang mga tao. Ganon ang Pilipino. Kahit anong kalamidad, may oras pa rin para sa kwentuhan. Uy, totoo ba? Yung sinasabi nila na hindi napunta sa atin ang ayuda? Oo nga, yung kapitbahay ko nga, 3 araw nang walang makain, wala pa rin natanggap. Sabi niya, tubig at pag-asa na lang ang kinakain nila. Kamalipit dyan. Wala akong pera. Ano ba gusto mo? Ay sus, sabi nga nung pamangkin ko, nakita niya si Kagawad Boyet. Nasa mall nag-shoplift, may dalang mga bagong sapatos. Totoo ba? Ano daw kulay? Itim or pula? Hindi ako sure, basta sabi lang ng pamangkin ko. Narinig mo na ba? Yung sabi ni Ate Mars na galing na Pedro, masabi daw, yung kapitbahay niya, may nakakita dun sa kapitbahay ng malaking halaga ng pera na nakainasa kay sasakyan. Grabe, ito na ang totoo ba? Siyempre, 3 taon na ang nagsabi. Kahit sino sa atin dito ang tanongin, yan sasabihin. Hay nako, Aling Perla, ikaw lang naman nagsasabi niya kanina pa. Aga-aga niyan, dismissan kayo. Pabili, pautang pala. Aga-aga, nangungutang. Ay nako, wala pang malamig. Bumalik na lang kayo. Damot nyo, may kasiw yan, mga chismosa. Ganun talaga, pag totoo, lumalagay sa isip ng lahat. Damot nyo. Pare, ba't parang wala kang nabiling alak? Wala, hindi tayo pinahutang sa tindahan. Yan talaga si Aling Perla. Pero pare, may narinig ako. Okay, kayo. Yung doon ko lang may timan daw, 5 milyon daw ang halaga. Ha? 5 milyon? 500k lang naman na nakalagay sa balita. Okay. Alam mo na, yung mga tao, akulimbatin na yun bago pa ilabas sa balita. Sigurado ka ba dyan? Hindi, pero pwede naman totoo. Sige, sunto mo yan. Tiyo, balok ka. Gusto ko na lang mamatay. Tagay. Anak, pitong po na ako. Nawala lahat sa Marites, tagay mo na. yung bahay ko, yung gamit ko, pati yung litrato ng yumaw kong asawa. Sabi na sa barangay may ayuda daw, pero hanggang ngayon wala pa ako natatanggap kahit 1 piso. Lola, hayaan mo lang sila. Pero manalaman bahala sa kanila. Pati, walang galang na po ha. Sino po kayo? Nakakilala po ba sa kanya? Lola, pwede po kayo makituloy sa aming pansamantala. Ay salamat naman anak, pero gusto ko lang malaman, nasan yung tulong para sa amin? Ay wala po akong balita dyan. Anak, baka naman pwede makautang ng bigas kahit 1 kilo lang. Ay kita po, dyan sa tindahan. Salamat. Tabi ka! Andito po tayo ngayon, live na live sa Barangay Masayang Buhay, na kung saan ayon sa mga biktima, ang 500,000 calamity fund ay hindi raw naaabot ng mga biktima. Tatanungin natin ngayon ang barangay captain. Sabi mo 5 milyon. 500,000 lang pala. Sabi ko na ba ito? Pero, Habang nag-aalab ang galit ng mga residente sa labas, may isang lihim na nagtatago sa loob ng barangay hall. Ang mga pader ng opisina ay naririnig ng lahat. At sa loob ng mga oras na iyon, ang katotohanan ay unting-unting lumalabas. Minsan, ang pinakapanganib na lugar para magtago ng lihim ay ako pa isang puso. 50,000? Grabe ako din. Matagal na ako kasama. Akong bahala sa'yo. Hindi. Matagal lang ilang kilala. Matagal na tayong kasama. Matagal na ako dito. Akong bahala. Ano yan? Negative ako dun. Ako nang bahala. Boyet, naririnig ko kayo ha? Ate Rose, huwag ka maingay ha. Kausap lang namin ng hangin. Oo, na may kasamang 80,000 pesos. Boyet, ano yung naririnig ko? Wala yun na. Nagbibiro lang kami. Boyet, alam mo naman di ako tumatawag sa ganitong biro. Yun na, di yan biro. Asus! Ang kargo, ba't mo sinabi? Buyet, hindi ko sinabi ngayon. Kapag tumagal, lalo tayo mahirapan, lalo ang problema natin. Yari ako dun. Basta yari ako. Ayos lang yun. Nasa transparency mo. Akong bahala sa iyo. Wala men. Kaya ako nagputan dyan.
Uy, Boyet, ba't mas sinabi? Pare, 500,000 na pala. Kaya natin yung ano, mga barangay natin. Sabi natin tayo, mag-protesta. Tara. Tara! Lumabas, kapitan yan! Kapitan, lumabas ka dyan! Kapitan, lumabas ka dyan! Kapitan, lumabas ka dyan! Ilabas na 5 milyon! Mang Bert, 500k lang yun ah. Oh, 5 milyon. Kapitan Dante, saan napunta ang 500,000 calamity fund? Totoo ba may anomalya? Salamat sa tanong mo, Tricia. At salamat sa lahat ng narito ngayon. Kasi kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ako magtatago at lalong hindi ako lalayo. Haharapin ko kayo dahil kayo ang boss ko. Kayo ang bayan dito. Salita lang yan! Nasaan ang pera, Kapitan? Kung nga, nasa yung pera. Tamang tanong. Sasagutin ko ngayon ang buong katotohanan. Sa gobyerno, ang transparency ay madalas na salitang naririnig sa kampanya, pero bihirang makita sa aksyon. Ngayon, sa harap ng lahat, isang tarpaulin at isang abalang sekretarya na matagal ng handa. Makikita natin kung totoo ang pangako o papel nito. i-explain ko sa inyo ang bawat piso. 200,000 na relief goods na naibigay sa 400 na pamilya. At 150,000 naman para sa temporary shelter materials. At 70,000 naman para sa medical patients. At 80,000 naman... Ang 80,000, yan ang nasa gitna ng aming investigation ngayon. At huwag kayong mag-alala, hindi namin ito tatago sa inyo. Yan passion talaga. Sabi ko na nga ba, may kulang. Mang Bert, huwag ka na. Big sabihin ba may missing funds? May irregularidad na aming natuklasan. At bilang inyong kapitan, pinapangako ko mahanap natin ang katotohanan. Bilang BIRD representative, pinapatunayan ko na ang kapitan mismo ang nag-request ng audit. Iyon ay isang tanda ng transparent official. Kaya sinamit yung 80,000 na ulang na yun. 80,000 pala, sobrang laki naman. Saan ka na pumunta yun? Ano akong hawakan? Mamaya mo na ako ano yun. Sa'yo. Saan sa'yo napunta yung 80,000? Naku naman, kailangan mo. Saan yun napunta? Saan mo kailangan? Saan kaya napunta yung 80,000 na yun? Nakakapagtaka talaga yun. Baka bili ng magandang motor. Baka pinaka-scatter. Yun! Tama. Kaya yung nawala. Baka kaya nawala. Ang gusto mabuti mawala, laki-laking pera. Simple naman talaga ang sinaga sa sinlang yun. Tama pare, tama yan. Yan ang ating apropesta po. Kapitan, nandito na lahat ng dokumento. Salamat, Ate Rose. Alam ko na ang nangyari bago pa kayo magtanong. Narinig ko na yung scene. Boyet, matagal na tayo magkaibigan. Halos 20 taon na. Pero Boyet, kailangan ko ng katotohanan. Nasa ng 80,000. Dante, nagkamali ako. May utang ako. Nagpanik ako. Sabi ko, ibabalik ko din bago malaman. Habang may mga taong walang makain sa labas, magamit ka ng kanilang pera? Tatawarin mo ako, Dante. Bilang kaibigan mo, Boyet, pinapatawad kita. Pero bilang kapitan ng barangay na ito, may responsibilidad ako. Integrity means doing the right thing. At kahit masakit, Boyet, kahit kaibigan ko pa ang kasangkot. Nena! Bakit ka? Tawagin mo si Mama Marga. Tumawag na ako kanina pa. Sige, salamat. Gawad Boyet, kasama ka namin pupunta sa munisipyo para sa formal na investigasyon. Pasensya na kayo. Patawarin niyo ako. Maraming salamat, Kapitan. Para sa inyo, dito ko lagi. Mang Bert,
Yun, nais kong mangako sa inyong lahat, hindi lang bilang kapitan ng barangay na ito, kundi bilang isang taong naniniwala na ang tunay na serbisyo ay nagmumula sa tatlong bagay. Una, accountability. Managot tayo sa bawat desisyon. Walang exemption at walang favoritismo. Pangalawa, transparency. Bukas ang aming mga libro, bukas ang aming mga pinto, walang itatago. Bawat buwan, mag-open book reporting kami para sa inyong lahat. Pangatlo, integrity. Gagawin namin ang tama kahit mahirap, kahit masakit, at kahit kaibigan ng kasangkot. Kayo ang barangay masayang buhay. At habang ako ang inyong kapitan, ipinapangako ko, ipaglalaban ko ang inyong tiwala araw-araw. Sa araw na ito, nakita natin ang tunay na paglilingkod ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa tapang na gawin ng tama. Ako si Reporter Trisha, live sa Barangay Masayang Buhay. Ulit. May dumang motor. Okay, 1, 2. Uy! Go! Sa kaya napunta yung 80,000 na yun, makabili ng mga namin. At saka pa din nakakapunta ka. Kapang-scatter. Ay, yun! Tomorrow! Baka pinang-scatter. So kaya napunta yung 80K na yun. Okay. Tuloy. Game. Gitna. Ano, anyway. 1, 2, 3, go. Sa